hearing kanina tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa kanya po yan. Kung magpapasupina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Putang ina niyan. Nandyan nga siya ngayon, kayo nga ang wala eh. Paano sisiguraduhin niya na magpapakita? Eh, hindi naman siya nakasubpina. Putang inang tong babaeng to, napakatanga. Sinumpina niya yung mga taga-gabinete. Di dapat sinabi mo na siguraduhin ng mga taga-gabinete na nakasubpina na sila, dapat magpakita sila. Bakit si Bato ang kailangan magpakita sa mga gabinete? Isa ngayon nagpapasumpina. Di ibig sabihin, gusto niyang makaharap yung mga yan. Nandiyan nga siya ngayon, wala nga yung gabinete mo eh. Tarantado talaga tong babaeng to. Inutil talaga, no? Tanginan to, siguro ang gatas nito nung bata siya, siguro langis na gamit. O langis ng ventilador siguro yung gatas nito. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Magandang araw sa lahat ng mga banateros worldwide. Kamusta po ang mga buhay-buhay? Ito na naman po ang inyong pinakamamahal na fake news peddler. Oo, na banateros. Sa balat ng YouTube, andito na naman tayo. Oo, again ha, disclaimer lang. Itong ating channel ay para lang po ito sa mga matitibay. Doon po sa mga matatatag ang mga puso at ay balumbalunan at kalooban. Oo, yung pong mga malalambot ang puso, yung mga masyadong mababait. Oo, yung mga bait-baitan, baka magpunta ng langit-langitan. O ito pong inyong ito pong channel na ito ay hindi po para sa inyo. Oo, kaya ngayon pa lang magsilayas na kayo. Another day, another Uratan session with yours truly, Boss Dada TV. Oo, kamusta naman ang buhay-buhay dito po sa channel na ito? Siguradong sasakit ang mga tumbong, ang mga almoranas ng lahat ng mga bobo. Walang kwenta, walang utak, mga utak munggo, inutil, imbalido, mga magnanakaw, mga kawatan, sindikato, kuratong baliling, at lahat ng mga mambubudol, sinungaling, walang isang salita, at lahat ng mga demonyo, Judas, Barabas, at mga hestas sa bayang Pilipinas. Mga kababayan ko. Ngayon pa lang ha, sinasabi ko na sa inyo, wag nyo kong wag nyong ikukot itong aking vlog na ito, kasi ito yung pinaka walang kwentang vlog sa balat ng lupa. Bago ang lahat, magpasalamat po muna tayo sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood sa ating palatuntunan. Yung mga bagong mga subscribers natin na walang atubili na manood sa lahat ng ating mga pinaghihirapan. At syempre, nagpapasalamat din po tayo sa ating mga luma ng subscribers. Pero bagong lahat, yung mga nagsusuper thanks, yung nagsishare ng kanilang mga blessings dito sa ating vlog. Maraming salamat. Follow nyo naman yung ating Facebook page at i-follow nyo naman yung ating isang YouTube channel, yung Boss Dada TV Official ha, para kung sakali magurgur itong ating live stream o itong ating vlog, meron tayong ibang tatambayan agad-agad. And marami po tayong napapanood, nakikita dito sa ating YouTube na nanonood ng hindi pa nakaka-subscribe. Bago kayo mag-comment, siguraduhin nyo muna na kayo ay nakasubscribe, nakahit kayo ng notification bell, i-like ninyo, i-share ninyo para kompletos recados makarating sa kinauukulan itong ating walang kwentang palatuntunan. Naku po, talaga naman. Talaga naman, umaati kabo. Ang mga balitaktakan ngayong araw na are.
Oh, dahil siguradong trending na trending pa din yung mga issues. Oh, isang ano na to, ilang ano na ba to? Ilang linggo na bang trending itong pagpapadala kay Pangulong Duterte dyan sa The Hague. O by Diyos ko Lord. Oo, itong mga kababayan natin gigil na gigil. Parang hindi namamatay yung apoy sa kanilang mga puso. Dahil ito na talagang sukdulan ng kahayupan na pwedeng gawin ng isang pamahalaan sa kanyang nasasakupan. Sa kanyang citizen. This is the worst na pwedeng mangyari sa'yo bilang isang Pilipino. Yung ipagkanuno ka. Noong panahon ng mga Hapon, yung mga makapili, nakatakip yan ng bayong. Oo, nakatakip ng bayong na gano'n, tas ituturo ka, yan po. Pucha ngayon, hindi. Naka-livestream pa. Naka-contact lens pa. Kitang-kita mo mga muka. Nagpapa-interview pa. Proud na proud sila sa katrayduran nila. Proud na proud sa katrayduran. Nung ipinatawag naman sa Senado para imbestigahan, putang ina, mga takot naman. Oh, hindi ba? Oh, ano ngayon? Oh, yung mga sinasabi ninyo, ay, mga vlogger na to. Yung mga vlogger ni Duterte, takot naman pala kayo sa Congress eh. Tangina nyo, vlogger lang kami. Yan nga yan, mga pulis, mga sekretary, mga militar, mga general. Tangina, yung mga yan, takot eh. Kami pa kaya? Napakabilis talaga ng karma nyo, no? Ang bilis ng karma, bumabalik kagad sa mga pagmumukha ninyo. Ang bibilis talaga ng karma. Oh, so ngayon, paano nyo na naman ipagtatanggol tong kabalbalan ng gobyerno natin na iba yung sinasabi ni Pangulong Marcos, iba din yung sinasabi ni Bersamin, iba din yung sinasabi ni Claire. Hoy Claire! Oh, matigas ang mukha mo talaga Oh, pahiyang-pahiya ka na naman sa media Tangina, kung saan ka kumukuha ng kapal ng mukha, paki-message nga ako. Oh, kasi ikaw ang pinakamakapal ng mukha sa lahat ng mga matitigas ang mukha. Ikaw yung ipananliligo mo yung kahihiyan. Inaalmusal mo yung kasinungalingan. Wala talagang pakundangan sa pagsisinungaling itong kupal na ito. Oh, mantakin mo, tinanong siya nung isang interviewer. From I think isang network, UNTV yata yun. Kryptonite niya yung babae na yun eh. Dahil sa sobrang sinungaling ng administrasyon, tinanong sila ngayon, ma'am, ano na nangyari sa pabahay ni Bongbong? Kasi hindi niya natupad yung 20 pesos na kilo ng bigas. Ano na ba ang pangako ni Bongbong na natupad niyang visit siya? Mantakin mo, ilan lang yung pinangako niya? Tatlo lang yata yung pinangako ng ulul na yan eh. Una yung pinangako, 20 pesos na kilo ng bigas. Putang ina, pinakamurang pwede nilang ibenta, 45. Pangalawa, Uniteam. Babubuklo rin daw ang mga Pilipino at ipagpapatuloy lahat ng mga nasimulan ni Duterte. Putang ina, ngayon ipinakulong pa sa ibang bansa nitong hinayupak na ito. Pangatlo, yung puta pinagyayabang ng gagunggong na yan. 1 milyong pabahay daw taon-taon. Tangina niyan. 1 milyong pabahay taon-taon. Baka bahay ng gagamba yan. Baka bahay ng gagamba yan. Kasi di ba yung bahay ng gagamba, posporo lang yun, tas ilang, ano na yun? Ilang hati yun. Tangina, kaya bang yabang nyo? 3 taon na kayo. 3 taon na kayo sa serbisyo. Taon-taon kasama yung housing project na yan. Tandaan nyo to dahil plataforma niya yan. Taon-taon kasama yan sa kanilang budget, yung budgeting, yung 1 million per year. Noong 2022, sige, 1 million per year, pinondohan ng gobyerno yan. Pangalawa, 1 million per year na bahay, pinondohan ulit yan. Ngayon, may pondo ulit yan. Supposedly, sa 3-year term, sabihin na natin, 3 years, 2 million. Sabihin na lang natin 2 million. Dapat may 2 million na pabahay na yung ulul na yan. Aba, tinanong kung ilan na yung napagawang bahay. Hindi alam ni Claire. Wala pa daw milyon. Di ibig sabihin, Claire, sinungaling yung kupal na amo mo. Di ba?
Ibig sabihin, sinungaling kayo, minuminutong mga ulol kayo. Oh, di ba? 2 taon na, 2 milyon na nga lang hinihingi natin bahay kasi 2022, syempre yung yung budget ng 2022. Nagawa yan 2021 pa. Oh, so dating presidente pa yung gumawa niyan. Oh, wala pa diyan yung 1 milyon na pabahay nyo. Sige, sa 2023 na yun papasok. So 2023 papasok yun, 2024. By 2025 na ngayon, dapat papunta na kayo sa 3 milyon. 'Di ba? Oh. Papunta na. Ang tanong, ilan na bang bahay na pagawa yung mga hayop kayo? Tayo na, baka kahit 1 milyong bahay ng gagamba, wala pa kayong naipapakita, ha? Baka bahay lang ng mga langgam yan, at saka mga anay yan, mga buwisit kayo, ha? Napakasinungaling mo, ha? Ikaw talaga, Claire, Claire Kupal, ha? Napakasinungaling mo. O ngayon, ang pinangako nyo, 1 milyon taon-taon, hindi natuloy. Ano na naman ang dahilan mo? Utangin na, Duterte na naman. Duterte. Puro kasi kayo mga Duterte, eh. Puro kayo mga Duterte. Kaya ayan, ang nangyayari sa bayan natin Pilipinas, wala na tayong matino na proyekto. O dahil wala na kayong ginawa kundi ayan na, puros kayo Duterte. O itong ating segment na ito, ay pinamagatang Salamat BBM. Salamat BBM. Dahil itong Inday Sara ay nagpapasalamat kay BBM sa lahat ng mga kahayupang ginawa niya sa bayan natin. Maraming salamat BBM dahil ikaw mismo ang nag-expose sa sarili mo, ikaw mismo ang nagpakilala sa taong bayan, yung 31 million na bumoto sa yung inis na sa iyo, na wala talaga kayong kwentang mga politiko at lalong-lalo na wala kayong kwentang mga tao. Bakit? Paano natin nasabi? Dahil sa iyo, nahinto yang mga proyekto ni Pangulong Duterte. So salamat sa iyo. Salamat din daw sa iyo dahil nagmura ng droga. Dati pagkamahal-mahal ng droga, ngayon nagmura na. Ay makikita ninyo sa social media. 'Di ba, mga bata liliit susuyop. At nagpapasalamat ng malaki itong ating mga kandidato sa PDP Laban. Yung mga kandidato natin sa PDP Laban, mga bossing, sila ay ay talaga namang nagpapasalamat. Dahil sa ginawa ni Pangulong Duterte ni Pangulong Marcos na ipatapon si Pangulong Duterte sa dahig, nagalit ang taong bayan, lumabas ang lahat ng Pilipino sa Pilipinas, lumabas lahat ng mga Pilipino sa ibang bansa at sa Europa, talagang nagsama-sama at pinakita kung gaano kalakas itong Team Duterte. Pinakita talaga dahil sa katarantaduan ni Bongbong, dahil sa pang-iinis ni Bongbong sa mga Pilipino. Lalong lumalakas ang PDP Laban senatorial candidates. At yung mga kalaban natin dyan sa kabilang ibayo, kailangan nilang gumastos ng bonggang-bongga para makapandugas, para manalo sila. Nakita nyo yung dami ng lumabas nitong bago pa mag-birthday si Pangulong Duterte, tapos biglang nag-birthday, lumabas buong Pilipinas. Ilang sites yun sa buong mundo. Ganun karami yung mga tao, mga bossing, na boboto dito sa Team Duterte ngayon. Ngayon mga bossing, ngayon. Paano matatalo ito? Nagpunta nga si Pangulong Marcos. Nagpunta si Pangulong Marcos diyan sa tawag din nagpunta siya diyan sa Mindanao. Magre-ribbon cutting daw sana sa isang mall diyan. Anak ng tinapay, ang sigaw ng mga tao, Duterte. Yon ang sigaw ng mga tao, Duterte.
So, sinabihan ngayon siya ng advance party. Sir, huwag ka na pumunta rito. Putang ina ka, ayaw sa'yo dito. Oo, ayaw sa'yo dito. Huwag ka pumunta rito. Pag pumunta ka rito, mapapahiya ka. Makukuhanan pa ng mga video na kumakaway ka sa mga tao na ang sinisigaw si Duterte. Kasi babalik daw sila sa Mindanao eh. Babalik daw sila sa Mindanao at mangangampanya daw sila dyan. Sabi ko nga sa inyo eh. Yung mga kasamahan mo nga, Bongbong, dyan sa partido mo, hindi sila masaya sa ginawa mo kay Duterte. Puta, kung sila mismo ayaw sa ginawa mo, ibig sabihin napipilitan na lang din sila na kumandidato sa ilalim ng partido mo. Dahil wala na silang choice. At dahil sa'yo, kaya nagpapasalamat ang Team Duterte, itong 10 kandidato natin, nagpapasalamat kay Bongbong, dahil pinadali mo ang pangangampanya ng mga kandidato natin. Pinadali mo dahil sa kahayupang ginagawa mo, pagpapahirap mo sa bayang Pilipinas, dahil sa kabulastugan mo, dahil sa kasinungalingan mo. Sa every time na nakikita ikaw si Claire Castro na salita ng salita at kung ano-anong kabalbalan ang lumalabas sa mga bunganga, mas lalong pinalalakas ang tsansa nating manalo at yung kabilang kandidato naman putang ina niyan. Nagkakulani, nakakakaway, pero hindi naman na sila gusto ng taong bayan. Hindi na nga nila nakumpleto yung kanilang caravan yung kanilang supposedly pagputungo-tungo dyan sa mga probinsya, hindi na nila nagawa. Baka ubos na ang ayuda. Wala nang pang ayuda sigurong mga hinayupak na yan. Kaya siguro hindi na sila makapagbuo ng mga tao dahil yung kanilang kandidatura, yung kanilang sortie sa Cebu, kinancel na nila. Kinancel na nila yung sortie nila sa Cebu. Tapos may mga sorties pa sila sa Bulacan, Indol. Ganun din, hindi na rin nila itinuloy. Ang yabang-yabang, sabi niya sa mga kampanya niya, itong mga itong mga kandidato ko, ang pinakamagagaling, nakakumpleto kami ng 12. Samantalang yung kabila, hirap na hirap silang kumumpleto. Tanga, nakumpleto mo nga yung 12, iniwanan ka naman nung isa, kapatid mo pa. Ganun ka kagago. Ganun ka kababoy. At ganun ka kawalang kwenta. Kaya maraming salamat kay Pangulong Bongbong Marcos dahil kung hindi dahil sa kanya, mahihirapan tayong mangampanya dahil ang PDP laban walang pera eh. So salamat sa iyo Bongbong dahil sure lose yang mga kandidato mo. Nakita ninyo yung dami ng tao lumabas, imposibleng bumoto yan sa inyo. Utangin na ba't ako lalabas doon at makikisimpatya kay Duterte kung iboboto ko rin lang yung mga tarantadong mga kandidato mo. So sa absentee voting pa lang, sigurado, lamang na tayo. Di lalo na kapag dito sa Pilipinas, putang ina, lamang na lamang tayo. Kaya ikaw, Garcia, ayusin mo buhay mo ha. Ayusin mo buhay mo, hindi nyo maikakaila. Kahit na ano pang gawin nyo, gamitin nyo si Jean Fajardo, si Heydarian para sabihin na konti lang. Konti lang yun. Diyan nga sa Davao parang 1,600, yun lang daw yung bilang niyan. At sinasabi nga ni Heydarian na mas lumalakas daw ngayon yung tandem nila Kiko. Tangina pa, paano lalabas? Hindi naman kayo kasali kasi. Talo kayo nakikisali kayo sa laro ng mga panalo. Hindi ba? So yun ang sinasabi ng mga kumag, na mga kupal, na mga kandidato nila. So kahit na ano pang sabihin nung kanilang mga propagandista na walang tao, putang ina, hindi magsisinungaling ang malente ng camera natin. Live stream, naka-live yan sa mga sa YouTube, sa mga balita. Kitang-kita nyo kung gaano karami yan. Kapag ka natalo yan, putang ina, nadaya yan. Kaya maraming salamat kay Bongbong dahil easy win para sa PDP laban itong eleksyon. At maraming salamat din. Maraming salamat kasi di ba si Inday Sara supposedly magiging presidente. Maraming salamat at kinumbinsi nyo si Inday Sara na tumakbo na vice president nyo. Bakit? Kasi kung hindi pa kayo naging presidente ngayon, hindi pa malalaman ng taong bayan kung gaano kayo kaloko-loko. Kung gaano kayo kasatanas at kademonyo sa kapangyarihan. Imagine niyo kung si VP Sara ang nanalong presidente.
Tapos ipapa-impeach siya ng mga vice president pa nga lang, pinai-impeach na Lalo na kaya kung presidente siya. So ipai-impeach siya niyan. At kung na-impeach siya, sigurado tayo na mahaba yung panahon na si Bongbong Marcos ay magiging presidente ng Pilipinas. 3 taon pa nga lang, parang 30 years na Sa sobrang walang nangyari, sobrang tagal matapos ng termino ng Tolongis na yan Hinihikan at lahat lumalaban pa So, kita mo ang nangyari sa bayang Pilipinas, di ba? Kung imaginein mo, kung hindi dahil sa pagtakbo ni Bongbong Marcos na presidente, edi sana, nakita natin na may impeach si BP Sara, so kukunin niya, dahil siya sigurado ang vice president nun. Kukunin niya yung remaining years ni BP Sara, tapos mananalo pa sila sa susunod na eleksyon, di putang ina, 9 years. Imagine mo, 9 years na impyerno yan. So, salamat dahil ini-reveal mo. Salamat dahil sa kabulastugan nyo ni Claire Castro. Unang-una kay Claire. Salamat kasi ngayon, ako'y proud na proud dahil hindi ako naging abogado. Kung ako abogado, tas ganyan ang utak ko kay Claire, wag na mabuti na lang at hindi ako nag-abogas siya. Bachelor of Science in Vulcanizing Shop lang ako. BS lang ang kinuha ko. Hindi ba? Magiging abogado ka, nag-bar exams ka pa, tapos ganun kakatanga. Lahat ng kumbaga kahit mabantot yung tayo, pababanguhin mo para dahil lang sa binabayaran kanila, di ba? Ang pangit nun. So dahil kay Bongbong, sa pag-hire niya kay Claire Castro, binigyan niya ng patunay na hindi lahat ng abogado matalino. Maraming salamat kay BBM. Kasi nakita natin ulit. Nakita natin kung sino talaga yung mga traidor sa bayang Pilipinas. So dahil sa kanya, nagkaroon tayo ng 200 plus, 300 plus nga na pangalan ng mga congressman na hindi na natin iboboto. Diba? Maraming salamat kay Presidente Marcos dahil nakita natin kung gaano, kung sino-sino yung mga kakampi niyang senador na hindi na rin natin iboboto kahit kailan. At eto nga, si VP Sara nagpapasalamat sa kanyang kay Bongbong Marcos dahil dahil sa kanya nagkabati-bati silang buong angkan. Imagine mo, galing mo Bongbong. Dahil sa kalokohan mo na pagsama-sama mo lahat ng tao sa buong mundo. Yung unity mo, yun lang yata ang natupad mo. Kaya lang, hindi mo ginawa sa tama. Putang ina, ginawa mo sa katarantaduhan mo, kaya nag-unite yung tao. Ang daming taon lumabas for the first time. Salamat sa'yo. Dahil kung hindi dahil sa'yo, hindi dahil sa katangahan mo, kung ginalingan mo sana, hindi sana lumabas ng ganyan yung mga tao. At dito sa may sa dahig, mantakin mo 3 pamilya pinagsama-sama mo. Ay 3 ba? 2 lang pala. Pinagsama mo yung unang asawa at pangalawang asawa. Yan ang pinakamatinding ginawa mo. Ikaw talaga, Bongbong Marcos, ang may kapangyarihan para i-unite ang mga Pilipino. At ikaw rin ang may kapangyarihan na inisin ang mga Pilipino overnight. Pakinggan natin itong statement ni VP Sara na siya ay nagpapasalamat kay Bongbong Marcos dahil sa ginawa ni Bongbong, nagkaroon sila ng opportunity na mahalin ng isa't isa, magka-bonding, mag-usap ng matagal. So, ito ang masasabi ni VP Sara. Thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and Pierre for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about the family, and this has been actually, sarcasm yan. Yung sinasabi ni VP Sara. It is cynical and sarcastic. Sinasabi na, thank you sa kanya kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi kayo magsasama-sama ng ganito. Kung hindi dahil sa ginawa nilang katarantaduhan sa tatay ko,
hindi kami nag-spend ng time together ng ganito katagal kasi VP Sara has been there for close to 1 month already, hindi ba? And nandiyan nga lahat magkakasama. So wala lang dyan yung si Mayor Baste, pero yung mga kaibigan ay unti-unti na magpunta dyan. So nagpapasalamat si VP Sara kasi kahit papaano hinahanapan pa rin nila ng maganda itong mga nangyari na ito. Kasi nga yan yung sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, na everything happens for a reason. You were put in that position. You were put in that situation for you to learn something, and you will use that learning para sa iyong future. So naging positive yung outlook ni Inday Sara na kahit nakalaban si Bongbong Marcos at tinraidor ang bayang Pilipinas, nagpapasalamat pa din siya. Kaya dapat ikaw, Claire, putangin na lahat ng puot sa puso mo, itabi mo. Anong magagawa mo kung maganda si VP Sara, ikaw mukha kang aso? Oo, anong magagawa mo kung si VP Sara half German? Ikaw feeling German Shepherd. Di ba? Pa? So, insecurities na yan, madam. Besides, abogado ka, ito, hindi lang to basta abogado. Pumasa ito sa eksaminasyon na pwede siyang maging huwes. O ikaw, hanggang dyan ka na lang, tapos ang pangit pa, nagtapos ka ng abogasya, nag-aral ka ng bar exams ka, pumasa ka, tapos putay na puros mga kriminal lang yung pagtatanggol mo. Sa bagay, trabaho nga pala yan ng mga abogado. So ito, sinasabi ni VP dito, she's trying to be positive. Oo, kaya ikaw, Claire, kaya ang pangit mo eh. Oo, kasi hindi ka, puros negative yung nasa bibig mo. Puros na Duterte. Tingnan mo itong mga to. Oh, despite itong kanilang, itong kanilang sinasapit ngayon na wala sila sa mga pamilya nila, they're away from friends, away from families, away from their constituents, nandito sila, they're still positive, and look at them, they're pretty, unlike you. One of the longest meetings I have had with our president. Ibinahagi naman ni Veronica Kitty Duterte na masaya ang kanyang ama dahil sa pagiging mas united ng kanilang pamilya, pati na rin ng kanilang mga taga-suporta. Really happy to see us. As I have told him, that the family has never been more united, not just with our siblings, but with everyone else in the family. So he's happy to hear that. And not just... Sabi ko sa inyo, we have to thank Marcos dahil if it's not for Marcos, hindi sana tayo mag-unite. Hindi sana tayo, kumbaga, hindi sana tayo lalabas at magpapakita ng inis natin sa mga kabulastugan nangyayari sa bayan. Di ba? So, dahil Bongbong Marcos is such a weak person, because Bongbong Marcos is such a loser, and Bongbong Marcos is such a... kumbaga, such a... walang kwentang leader. Oo. Ito ang nangyayari sa atin ngayon. Nagsasama-sama tayo, nagpapahayag tayo, naipapakita natin kung gaano tayo kasolid. Oo. At naipapakita natin na hindi siya kayang mahalin ng kahit na sinong Pilipino kailanman. Ay, hindi pala. Meron pala nagmamahal sa kanya, yung mga vlogger niyang mga tatanga-tanga. Yung mga vlogger niyang mga amoy sibuyas. Us, sa mga supporters. Sa ngayon, nasa The Hague, Netherlands pa rin si VP Sara kasama si Kitty, ngunit inaasahan niyang makabalik sa Pilipinas matapos matanggap ang isang dokumento. Ayan, siyempre, kailangan kapag nakita natin yan, gusto ko kayong inisin. Gusto kong makita nyo kung ano ang sagot ni Claire Castro. Kailangan makita natin kung ano sagot niya, kayo naman. Kala nyo, hindi nyo na makikita yung pagmumukha niya. Yan, wow. Putang ina, yung mata, brown na. Taina si Beyonce ka ba? Ayos Putang ina, iba-iba kulay ng mata mo Nung nakaraan, blue. Nung nakaraan, silver.
Gray. Ngayon naman, putay na, brown. Ano yan? Putay na para kang member ng Destiny's Child Ang tinapay ito. Ayun na, mas inuna pa yung magpa-makeup kaysa ayusin yung utak pakinggan ninyo, sasabihin niya sa pagpapasalamat. Ganito ka cheap. Etong si Claire Castro, galit. Pagdating pagdating kay Duterte, lahat Duterte gigil na gigil. Pero putay na yan. Pag tinanong mo to kung ano na nagawa ni BBM sa bayan, walang masagot tong ulol na to. Wala pa. Hindi pa namin napag-usapan yan. Putang ina nyo, ba't di kayo nag-uusap tungkol dyan? Yung trabaho mo. Ma'am, kamusta na po yung ganito? Wala pa. Di pa kami nag-uusap. Ano po masasabi nyo sa ganito? Wala pa. Hindi pa namin napag-uusapan. Putang ina, kapag ka dun sa trabaho mo, wala kang alam. Tapos pagka hindi mo trabaho, may alam ka. Pakinggan ninyo at mainis kayo dito sa sasabihin nitong tulongges na ito. Mas maganda po siguro kung magpasalamat muna si VP Sara sa kanyang ama. Utang ina ka. Ano ibig mo sabihin magpasalamat siya sa kanyang ama? Gago, hindi lang siya nagpapasalamat. Hindi lang siya nagpasalamat. Lahat kami nagpapasalamat araw-araw. Araw-araw nagpapasalamat kami, kaya nga meron kami sa Hong Kong. Salamat PRRD. Inutil. Doon pa lang nagpasalamat na si Inday Sara. Narinig mo ba yung speech niya doon? Nagpapasalamat ako sa tatay ko kasi dahil sa sobrang stricto niya, naging abogado ako kasi dapat magdodoktor ako Pero dahil ang tatay ko sobrang strict and sobrang perfectionist at talagang challenge niya ako, nagpapasalamat ako sa kanya for what I've became. Or what I've become. Hindi ba? Katulad yan, si Kitty, ganun din. Minomotivate niya, you will not visit me until you're a lawyer, ganyan. Palibasa wala kang magulang Claire Castro, siguro magulang mo aso. Siguro mga magulang mo aso. Kaya para ka ring aso, kahol ka lang ng kahol. So dapat siya magpasalamat kay Duterte dahil Dahil Mismo, kay dating Pangulong Duterte. Dahil kung siya man po ay nagkaroon ng pagkakataon at nagkaroon ng oras kasama ang kanyang ama, ay dahil ito sa kasong EJK. Kung hindi po naganap at hindi nagawa ang sinasabing mga... Wow! Tama, okay lang naman pala tong EJK, Claire. Dapat pala magpasalamat si Inday Sara sa EJK. So sinasabi mo ba na okay tong EJK? Yung mga namatay dyan sa war on drugs, okay lang. So, galing mismo sa bibig netong babaeng tanga. Na dapat magpasalamat daw kay Duterte dahil sa EJK. Kasi kung di dahil sa EJK, di sana, hindi kayo nagkasama-sama. So, dapat pasalamat si Inday. Inday, isang beses ka, magpasalamat ka sa mga namatay sa EJK. PRD, maraming salamat at pinagpapatay mo lahat ng adik. Yun ba yung gusto mo marinig? Yung ba yung gusto mo marinig, Claire Castro? Ito nakakatawa, considering that you are a lawyer, ikaw ay dapat sumusunod at nagpapatupad ng batas. Or at least man lang, tama yung interpretasyon mo sa batas. Hindi ba ang lahat ng akusado ay innocent until proven guilty? O bakit parang sinasabi mo na dapat magpasalamat si VP kay Duterte dahil sa EJK? Bakit? Napatunayan na ba yang EJK? At saka gaga ka ba? 30,000 na namatay sa EJK ni hindi nyo nga mapatunayan sino-sino yung 30,000 na yan. Nakalagay nga doon sa sa ICC, 43 nga lang yung namatay. Anong pinagsasasabi mo? Anong pinagsasasabi mo? Tsaka yung sinasabi mong dapat magpasalamat si BP Sara. Dapat magpasalamat si BP Sara sa kanyang tatay. Dahil dyan sa EJK. Kung hindi dahil sa EJK, hindi kayo nagsama-sama. Kung tayo na, ikaw magpasalamat ka. Oo, magpasalamat ka at meron kang mga Duterte, nagigil ka kasi yan lang ang silbi mo sa trabaho mo. Oo, ang banggitin ng mga Duterte. Puro Duterte, ang dami mong sagot sa mga patutsyada ni BP Sara. Putang ina mo, hindi ka naman kasali. Hindi ka naman pinariringgan. Ang kaaway naman si Marcos. Puta, hindi ka naman syota ni Marcos. Hindi ka naman niya abogado. Lalong hindi mo naman trabaho ipagtanggol si Bongbong. Hindi ba ang trabaho mo bilang isang spokesperson? Kung ano yung sinasabi ni Bongbong, yun dapat ang lalabas sa bibig mo? Sigurado ko hindi yan yung sinasabi niya, Claire.
at walang nag-complain, hindi naman din po sila makakaroon ng pagkakataon na makapunta sa dahig. Ano, hindi magkakaroon ng pagkakataon makapunta sa dahig? Tanga, alam mo ba na half German to sila Inday Sara at hindi lang yan yung first time na nakapunta sila sa Hague. Tanginan to, nagmamarunong kasi. Mamaru kasi ang puta. Yan ang hirap kapag basta lang salita ng salita. Again, madam ha, ilan na napagawang bahay ni Bongbong? Oh, hindi niyo pa napag-uusapan. Wala pang 1 milyon. Tanginan yan ang trabaho mo, ipaalala dyan sa tatanga-tanga mong amo. Na, hoy, magtrabaho ka naman. Putang ina, nangako ka ng 1 milyon isang taon. Wala pa 1 milyon na nagagawa mo. 3 taon ka na. Tanga ka ba? Yun ang dapat na pina-follow up mo. Huwag mo pansinisinday. Hindi ka ka-level nun. Oh, at saka hindi ikaw ang kausap niya. Kaya huwag ka sagot na sagot. Oh, inaano ka, binibait ka lang ng mga media. Alam mo ang tingin sa'yo ng mga media, para kang asong ulul. O nasabik na makabanat sa mga Duterte. Kaya naghahanap sila ng mga pwedeng mag-react ka. Kasi triggered ka sa mga Duterte. Ganun kanila pinaglalaron. Akala mo ba nagiging mo yung respeto ng mga Malacanang press corps dahil sa mga pinagsasasabi mo? Tayo na yung mga pinagsasabi mo, palpak bilang isang abogado, dapat naniniwala ka ng isang akusado ay guilty kapag siya ay inakusahan na or siya ay sinintensyahan na sa korte. Bilang isang abogado, ikaw talaga yung dapat na nagpapaliwanag dyan sa mga taong bayan na itong si Duterte ay hindi pa naman siya kriminal, siya po ay inaakusahan pa lang, kaya bigyan natin siya ng pagkakataon na ipagtanggol sarili niya, ganun. Parang sa sinasabi mo, parang may kasalanan na So magpasalamat si VP Sara doon sa mga nagdemanda kay Bongbong, kay Pangulong Duterte. Oh, sino ba mga nagdemanda kay Pangulong Duterte? Oh, di ba? So mas magandang pasalamatan niyo muna po dahil sa ginawa ng kanyang ama. Sa mga nirereklamos po sa kanya. Sabi mo, ginawa ng kanyang ama So, napatunayan mo na ba na ginawa? O, diba? Tapos biglang nagbabaw ka sa binibintang sa kanya. Binibintang pa lang pala O, di dapat magpasalamat si Inday Sara doon sa nagbibintang sa kanya. Hindi kay Pangulong Duterte. Bakit? Kasi hindi naman ginawa ni Pangulong Duterte yan. Wala ka namang ebidensya Taka na, abugaga ka, tapos dapat lahat ng sasabihin mo meron kang it should be backed up by evidence. Tapos hindi ka makakapagpakita ng ebidensya, basta ka lang makapatutsyada. Para masabing nabarata ko yung mga Duterte, pero pinagtatawanan ka ng buong Pilipinas. Alam mo ba yun? Lahat ng mga abogado na kilala ko, putang ina, pinagtatawanan ka, Claire Castro. Alam mo ba yun? Tuwan-tuwa ka kung yung pamilya mo nakikita ka na ganyan, puros katarantaduhan ang ginagawa mo dyan. Anong legacy iiwan mo bilang isang spokesperson ng Malacanang? Hindi kayo rirespeto. Pag natapos si Bongbong, aso ka na ulit. Putang ina, isa ka na lang vlogger ulit. Di ba? So sa tingin mo, proud sa'yo? Sa tingin mo, yung mga taga-Malacanang press corps, nire-respeto ka. The reason why they are giving you yung mga ganito, mga bait na mga tanong, it's because hawak ka nila sa mga kamay nila. Alam nila kung gano'ng kakatanga. Alam nila gano'ng kakabubita na even the slightest issue, the slightest comment ng mga Duterte, papatulan mo. So, binabayaran ka ng taong bayan dahil dyan sa pagpatol mo sa mga patutsyada ni Duterte sa amo mo. Bakit hindi yung amo mo sumagot? Sobrang bakla ba ng amo mo na kailangan ikaw pa sumagot para sa kanya? Yun po yung naging cause kung ba't sila nasa dahig. Pero, pinaabot po natin to sa Pangulo. Yun naman pala Pinaabot mo pala sa Pangulo. May sagot pala ang Pangulo, punyeta ka. Bakit hindi yun ang sinasabi mo kung ano-ano pa yung patutsyada mo bago mo sabihin? Hindi mo naman trabaho yan. You are supposed to be the mouthpiece of the president. It means lahat ng lalabas sa bibig mo, yan yung official na statement ng Malacanang. We are not paying you to air out your grievances, your being a troll of the Dutertes. Besides, you were commonly criticizing the government of BBM before, and now hindi natin alam sa magkanong halaga. Sabi ko nga, mga fame whore yan.
sabik na sabik sa publicity. O ayan, kaya araw-araw gumagawa ng mga ganyang iskandalo. Akala naman niya may susulat siya sa history books. Siguro sa history books ng mga tanga. Oo, doon may lalathala itong pagmumukha nito. At ang sabi po niya, glad I could help. O, di ba? So, tingnan mo kung gaano kayo katarantado. Sila Duterte, nagsalita ng ganon, tapos papatulan ninyo. And then you want the Filipinos to side with you. You want the Filipinos to side with you. Instead of you, kumbaga fixing or making amends or kumbaga pag-isahin, pagbatiin etong dalawa, pumapatol kayo sa patutsada nung isa. O paano na yan? Kaya sabi ko nga sa inyo, every time that you do this, you only attack the Duterte. But yung hindi mo alam dito is, the moment you attack the Duterte, you also attack the people that cared or cares about the Duterte. So sino dito ang nananalo? Dinadagdagan nyo lang ng dinadagdagan yung reason ng mga tao na manggigil sa inyo, yung reason ng mga tao not to vote for the candidates of Bongbong Marcos. Why? Because instead of ayusin nyo yung bayang Pilipinas, masyado kayong mga mapolitika at masyado kayong galit sa isa't isa. Ang nag-aano dito, ang nagbe-benefit dito, itong kampo ng mga Duterte, because every time na nagpapakita yung mukha mo diyan at bumubuka yung bibig mong walang kakwenta-kwentang mga pinagsasabi mo, mas lalong natitrigger yung mga tao enough para talagang maayawan na nila si Bongbong. So napakalaki talaga ng ambag mo. Na mas lalong nanggigil ang mga tao kay Bongbong Marcos. Kaya pasalamatan din natin tong tangang ito. Maraming salamat sa iyo. Dahil isa kang engot. Meron pa siyang isang sagot ha. Meron pa siyang sagot patungkol naman doon sa binitawan ni sa binitawan ni Bato de la Rosa kanina. Sabi ko nga putangin to, no? Kupal talaga, no? Hindi naman siya kinakausap, pero siya sagot ng sagot. Gigil siya kay Bato, putangin na, bakit? Gigil siya kay Duterte, bakit? Gigil siya kay Inday, bakit? Hindi ba, bakit? Nagtataka ako, saan nanggagaling yung gigil nitong tao na to? Ano ba, hindi ka ba pinansin ni Bato? Taglibog ka ba kay Bato? Bakit masyado kang gigil na gigil sa kanya? Hindi ka naman niya inaano. Wala naman siya sinasabi tungkol sa'yo. Hindi ba? Bakit gigil na gigil ka? Pakinggan natin yung kanyang patutsada kasi wala nga umatin sa gabinete. Walang umatin sa gabinete. So hinahamon ngayon ni Bato de la Rosa na umatin ang mga taga-gabinete. Bakit nagsasalita tong kupal na to? Hindi naman siya kasali dun sa mga pinapatawag sa Senado. Baka gusto niya ipatawag siya. Ipatawag mo nga to tapos ipaliwanag mo sa kanya. Kung ano yung sinasabi niya dati na noong siya ay hindi pa taga-gobyerno, sinasabi niya na yung authorized yung judicial authority ay dito sa Pilipinas, hindi sa The Hague. Nung naging aso na siya ng kapatid mo, biglang yung judicial authority napunta na sa ibang bansa, hindi na dito sa Pilipinas. Yung local judicial authority. Hindi ba? Pakinggan nga natin tong away naman nila ni Bato. Lahat na lang inaaway ng kumag na to Hinamon ng palasyo si Senator De La Rosa na magpakita sa pagdinig kung ipapasampi na niya ang mga opisyal ng gobyerno na hindi sumipot sa Senate hearing. Nasa frontline balitang yan si Maricela Lid. Di ba bobo? Hinahamon niya si Bato na magpakita. Nandiyan nga si Bato ngayon. Tanga ka ba? Andyan nga si Bato ngayon. Definitely magpapakita yan. Anong hinahamon mo si Bato na magpakita? Baka mamaya magpakita yan sa bahay nyo. Mataranta kayo ng asawa mo. Sinagot ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro ang banta ni Senador Bato de la Rosa na ipasabpina ng Senado ang mga opisyal ng gabinete na hindi sumipot. Mga opisyal ng gabinete na hindi sumipot, ipasubpina. Kasi nga hindi sumipot. Tama ba yun? Mali. Bakit sa Congress tama yun? Tapos dito mali. Anong mali sa sinasabi ni Bato? Claire, bakit magigil na gigil ka? Senate hearing kanina tungkol sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte.
Nasa kanya po yan. Kung magpapasupina siya, siguraduhin lamang din po niya na siya po ay magpapakita. Putang ina niyan. Nandyan nga siya ngayon, kayo nga ang wala eh. Paano sisiguraduhin niya na magpapakita? Eh, hindi naman siya nakasubpina. Putang inang tong babaeng to, napakatanga. Sinumpina niya yung mga taga-gabinete. Di dapat sinabi mo na siguraduhin ng mga taga-gabinete na nakasubpina na sila, dapat magpakita sila. Bakit si Bato ang kailangan magpakita sa mga gabinete? Isa ngayon nagpapasubpina. Di ibig sabihin, gusto niyang makaharap yung mga yan. Nandiyan nga siya ngayon, wala nga yung gabinete mo eh. Tarantado talaga tong babaeng to. Inutil talaga, no? Tanginan to, siguro ang gatas nito nung bata siya, siguro langis na gamit. O langis ng ventilador siguro yung gatas nito. Hirit kasi ni Senador Bato, baka mauwi sa constitutional crisis kung patuloy na iisnabin ng mga opisyal ng ehekutibo ang pagdinig ng Senado. Wala na respetuhan ito sa isang kapwa kung equal branch of government. Dapat masabpina ito sila para magkaalaman. Hindi pa naman daw natatanggap ni Senate President Francis Escudero ang Oh, hindi ba? Wala namang mali eh. It is an investigation. Pumunta kayo dyan nung una. Nagkalat nga lang yung gabinete nyo. Nagkalat sila ng tae. Pag uwi nila, may mga tae sila sa puwet. Oh, dahil nagkalat sila dyan. Nagsinungaling sila harap-harapan. Huling-huli sa akto. Kaya nga hindi na sila umatin dahil ayaw na nilang dagdagan pa yung problema nila eh. Ngayon, si Bato, pinapasubpina niya. Tapos, ang sasabihin ng palasyo, eh siguraduhin niya nandoon siya. Tanga. Natural, pinasubpina nga niya eh. Ano yung ibig mo sabihin? Ipapasubpina ko kayo, tapos hindi ako aatin. Inutil, no? Anong klaseng utak yan, Claire? Oo, saan ba kasi? Ganito lang naman kasi yan eh. Ay, papasubpina ba? Eh, karapatan naman nila yan kasi meron naman talagang power ang Senado to issue subpoena doon sa mga taong gusto nilang ipatawag na ayaw pumunta. Oh, it's within their rights. So, what's the problem with that? If it's within their rights, bakit kailangan may mga side comment ka pa na basta sigurado niya pupunta siya? Putangin na mo. Sinabi ba ni Bato na pag pumunta yung mga yan, di ako pupunta? Ang utak nitong babaeng to, no? Parang may sapak eh. Ang hiling na sabina, pero handa raw siyang kausapin sina Senador Amy Marcos at Senador De La Rosa. Hindi pwedeng pigilan ang pagdinig ng Senado o ng Kongreso for that matter dahil may pending case. Subalit, yung invocation ng executive privilege, yan ay naaayon sa batas. Banat pa ng Malacanang kay Senador Bato. 6 na oras nang nagpaliwanag ang mga cabinet officials sa unang Senate hearing. Oh, so ganun ba yun? Isang beses lang umattend? So ibig ba sabihin nun, kapag yung mga vlogger na umattend nung nakaraan sa Congress, hindi na sila pwedeng umattend ulit? Okay na yun? Ganun ba yun? Utangin na parang parang di naman nangyayari yun sa Congress ah. So ganun ba yung Claire kapag 6 na oras na may oras, 5 oras, 10 oras hindi na dapat umattend? Saan batas mo nakita yan? Pakilagay mo nga dyan, Claire, ayon sa Republic Act 77666, the number of beast. Ano mo nga, ilagay mo kung saan batas mo nakuha, saang diksyonaryo, saang constitution mo nakita yung sinasabi mo na kapag 6 na oras na dapat hindi na umattend. Hindi po ba niya natatandaan na nagkaroon ng first hearing? Siya po yata yung wala. That was an opportunity para sa kanya para magtanong. Dinipensahan Tanga talaga, no? Kaya nga may second hearing eh. Kasi, nandiyan na nga siya sa second hearing. Kaya nga may second hearing kasi hindi pa kompleto yung first hearing. Oh, di ba? Kahit na 10 oras kayo nandoon, kung hindi pa tapos at hindi pa kompleto, dapat umattend pa rin kayo kung iimbitahan kayo. Oh, so ano yun? Dahil nandiyan na ako, nagpunta na ako dyan, nagpaliwanag na ako. Pwede nang hindi? Saang yun? Konstitusyon mo nakuha yan? Saang rules ng Senado, ng Kongreso, mo nakita na kapag kaganon na, nakapagsalita na, okay na? Hindi ba dapat inuulit-ulit talaga yan? Tanginan yan. Sabi ko nga sa lahat ng tanga, ito yung pinakatanga. Abogado pa man din. Di ba dyan sa korte, inuulit-ulit nyo yung tanong para masigurado nyo na yung kino-cross-examine nyo ay nagsasabi ng totoo? Di ba? Ilang ulit yung kinukumpirma?
Di ba? Para lang ma-position ninyo yung atake nyo doon sa kino-cross-examine nyo or sa in-interpellate nyo na testigo ng kabila. Of all people, ikaw dapat yung nakakaintindi nitong mga ganitong proceedings. So, ibig bang sabihin kung halimbawa may kaso sa korte? Tapos, 6 na oras yung hearing. So, yung akusado pwede nang hindi umattend dyan sa hearing? Hindi na pwedeng umattend sa hearing ng korte? Ganun ba yun? Kasi 6 na oras nang nagpaliwanag yung tao. Di ba kaya nga may initial hearing, second hearing, third hearing hanggang sa matapos yung hearing? At doon mag-come up ng resolusyon kung sa Senado, kung sa korte, doon sisintensyahan yung kinasuhan kung sabay may kasalanan. Di ba? Hindi lang naman isang hearing yan. Paulit-ulit yung mga hearings na yan. Minsan yung mga tanong, paulit-ulit din. Anak ng tinapay ka, Claire. Saan ka ba nag-aral talaga? O nag-aral ka ba talaga? Ni Executive Secretary Lucas Bersamin ang hindi pagsipot ng mga opisyal ng ehekutibo. Our cabinet secretaries and other executive officers would be not forced to respond to questions concerning those matters. Nagbabalita mula sa frontline. O diba? So nagtatago kayo ngayon. O dati tatapang nyo ngayon nagtatago. Ba't hindi nyo lang kasi ipatawag? I mean si Claire. Total mukhang siya naman lata ang lahat ng may sagot sa lahat ng mga problema ng bayang Pilipinas. Oh, putang ina, feeling presidente na rin tong gagan na to eh. Ay nako. Anyways, pinakita lang natin yan sa inyo para kayo naman ay at least makita ninyo kung ano yung mga nangyayari sa bayang Pilipinas. Sabi ko nga sa inyo, this fight is between the Dutertes and the Marcoses and yung mga importanteng tao, yung mga epal, yung mga lang naman, yung mga inilagay lang naman dyan ng sapilitan ng hindi naman ibinoto ng taong bayan. O wala kayong mga karapatan na magsalita. O wala, lalo na kung ginagamit nyo pera ng taong bayan para makapag-grandstanding kayo dyan. O titigil-tigilan nyo na yung mga kaipalan nyo. O sumusobra ng epal nyo, baka mas sikat na kayo kaysa sa araw. O baka utangin na yung araw bumaba na dyan dahil mas sikat na si Claire Castro sa kanya. O again hindi natin binabanatan si Claire Castro dahil inggit tayo sa putano kaya inggitan mo sa tanga na yan. Kaya natin siya binabatikos kasi putangin na wala presidente. Hindi natin nakikita yung presidente, siya lang lagi natin nakita. Wala nangyayari sa bayan natin. Pag tatanungin mo si Claire tanga kung ano nangyayari sa Pilipinas, putangin na walang alam. Ilan na yung ganito, ilan na yung ganyan, walang report. Pero pagdating kay Bato, kay Inday, kay Duterte, laging may sagot. Siguro best in Duterte to. Huwag tayo huminto sa pagsita sa mga kumag sa gobyerno, lalo na kung pinapasahod natin. Pag hindi tayo masaya sa performance nila, maging vocal tayo doon. Dahil pera ng taong bayan pinapasweldo sa mga hayop na yan. Make-up, pagkain, bodyguard, gasolina, sasakyan, bayad sa kuryente, lahat yan. Pera ng taong bayan. Kaya walang karapatan ng mga punyeta na yan na maliitin tayong mga mamamayang Pilipino. Maraming salamat po mga bossing. Mabuhay kayo. Kita-kita po tayo ulit sa susunod nating vlog. Good night. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong
Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuunan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan,